Well, I think yung paggamit nila ng people power, yung view ko diyan ay um, yung mga nagsasabi ng ganun, hindi nila ma-argue yung kaso nila eh. Mas nirespeto ko pa yung ganun, parang may hugot yung pagsuporta nila kay Duterte dahil yung kamag-anak nila may nangyari sa kanila. I don't agree with the decision, pero nirespeto ko naman yung well, I don't agree with the decision, pero at least may sariling argument yun. Yung mga nagsasabi na mag-people power na tayo, ang basa ko dyan kasi wala silang sariling, hindi firm yung prinsipyo nila. Kaya kailangan nilang, ngayong biglang nagkakagulo, kailangan nilang mag-rely sa dating mga bihis ng people powers. Kailangan nilang mag-rely sa imahen ng people power para ma-argue yung punto nila. Na yun din yung imahe na isinantabi nila nung panahon ni Duterte. So I think yung mga nananawagan ng people power, sana intindihin nyo na talaga ng maayos kung ano yung pinaninindigan nyo. At kung titingnan nyo yung people power, ang pinanindigan niya nun ay na hindi pwedeng bawiin sa taong bayan yung kalayaan, hindi pwedeng bawiin sa taong bayan yung buhay. Yung pagpatay ni Marcos Sr., yun yung pinanindigan natin nung panahon ng people power. So, hindi siguro akma na yun yung ginagamit nila. Pero, that being said, I also hope na, ayun, kinikilala ko na divisive time ito sa ating bayan, pero tingin ko hindi mapupunta sa maganda kung meron kung idadaan nila sa isang kahit anong regime change or anything yung galit nila. Ako naniniwala ako na kung dissatisfied kayo sa gobyerno, dissatisfied din naman ako sa gobyerno for other reasons, sa halalan natin yan dapat ipaglaban. No? So ako, ikakampanya ko yung mga kandidato na consistent sa kanilang paninindigan laban kay President Duterte at consistent din sa kanilang pagtutol sa korupsyon ng Marcos Jr. administration. Kung nais nyong iparating sa administrasyon na kontra kayo sa pagsuporta nila sa ICC, ikampanya yung mga kandidato na ninyo. At saka dun natin, siguro yun yung mas akmang mensahe para sa gobyerno ngayon.